Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. At ito pag-usapan po natin ngayon mga sangka itong grabeng ginawa ni President BBM. No, hindi naman sa nagiging ano tayo. Yung iba kasi akalain nila na, yan si Sangkay, ano yan? Tuta na yan. Hindi tayo ganon mga sangkay. Sinasabi lamang po natin kung ano ang totoo. No? Ito kasing ginawa ni PBBM. No? Talagang nga namang, sino ba namang ang hindi bibilib dito? Guys, tila ba nagmilagro po ang ating Pangulo nung pumunta po siyang Russia. Kung ano yan, malalaman niyo po ngayon mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay, gusto ko lang pong ibalita ito mga sangkay. Ayan po. Yan po ay napakagandang balita no, na dapat pong malaman ng mga Pilipino. No, hindi lamang po yung ingay ng politika sa ating bansa, bagkus itong ginagawa naman ng presidente natin na napakaganda, mga sangkay. Sino ba naman mag-aakala na mayroon pong 24 Filipinos na palalayain sa Russia na siyam na buwan na pong nasa loob po ng detention ng Russia? Sino mag-aakala nun? No? Paano nangyari yun? Mamaya ikukwento po natin mga sangkay. So basahin po muna natin to kasi ang dami pong nagulat dito. May mga nagulat, pero may mga ampalaya rin. Alam nyo na siguro yun kung anong ibig kong sabihin. Ayon sa report, guys, the 24 Filipinos who had been detained in Russia for 9 months. Grabe, 9 months. Tagal din nun are scheduled to arrive in Manila early Sunday, June 21. So today, mga sangkay, according to Presidential Communications Office, Acting Secretary Dave Gomez. Ayan malinaw po ang sinasabi sa balita. In a message sent to reporters, Gomez said, ito, maganda tong basahin. Ayon po kay Gomez, the first batch of 6 Filipinos are aboard flight PR-737 and will arrive at 12:05 a.m., while 8 others will arrive on flight PR-733 at 4:05 a.m. Alam nyo guys, nung una na itong binalita mga sangkay, hindi rin po makapaniwalang ang iba Akala nila nagsisinungaling po akala nga nila mga sangkay gumagawa lang daw po ng kwento si PBBM. Na kesyo china-challenge pa nga po nila mga sangkay. Sige nga, ilabas mo nga, ipakita mo nga. Nagkikwento na naman daw po ang Pangulo. Kasi siyempre, punong-puno po sila ng bitterness, no? Yung iba dyan, punong-puno po ng galit, punong-puno po ng inggit, at punong-puno po ng pagiging ampalaya mga sangkay, no? But again, if you are Filipino, no, sa ganitong klaseng balita, whether ikaw ay DDS or ikaw ay dilawan, ikaw ay loyalista, kahit sino ka pa, bilang isang Pilipino, matutuwa ka na may mga kababayan po tayo na naisasalba mula po sa kapahamakan. Di ba? Hindi ka matutuwa na may kababayan po tayo na naninilikado. Di ba? Yung iba, ngayon, halimbawa, ito, may uuwi. Hindi sila masaya. Bakit? Kasi nilamon na po sila ng sistema ng politics. But kung ikaw ay tunay na Pilipino at may pagmamahal ka sa ating mga kababayan, matutuwa ka sa ganitong klaseng balita. Pero imagine niyo di ko din talaga akalain. Kasi, sino mag-aakala na papayag po itong si Putin, no? Na palayain itong mga to. Sino ba si President BBM? Di ba? Sino ba si President BBM? Presidente lang naman po siya ng Pilipinas. Yun yung tanong na mapapaisip ka, sino ba ang ating Pangulo? Bakit pinagbigyan ng ganun-ganun na lamang ni Putin? Biruin mo, mga sangkay. Nung una, in-approach siya ni PBBM na, bro, mayroon kayo ditong kinulong na Pilipino Wala naman pala kasalanan yun, pakawalan niya na. Ano sabi ni Putin? Uy, meron ba? Hindi ko alam yun Sige, i-check namin, double check namin at gagawa natin ng paraan. Ganun kaagad. Then pag ginagabihan,
merong dinner, ang sabi po ni Putin, "Bro, nahanap na namin yung sinasabi mo. Wala naman pala talaga silang kasalanan at, ewan ko ano ang dahilan na na-detain sila, pero wag kang mag-alala, aanuhin na lang natin, aaregluhin natin 'yan para makalaya sila." 'Di ba? Gano'n kabilis mga sangkay. Nakakagulat din talaga, ayon sa balita, the two batches of Filipinos will land at Ninoy Aquino International Airport, NAIA Terminal 1. The arrivals come after President Ferdinand Marcos Jr. announced that the 24 Filipinos detained in Ir- Irkutsk, Russia, would be released and repatriated following discussions with Russian authorities during his working visit to Kazan. Marcos earlier said the Filipinos were believed to be victims of illegal recruitment. Grabe. Yan ang problema sa Pilipinas eh. Yung tipong, ang dami ngayon, nakikita ko mga sangki sa mga agency, di ba? May mga applyan na papunta sa ibang bansa. Kapag kami nalas-malas ka, pag di mo chinek talaga yung ina-applyan mo, yari ka. Pwede ka talaga maloko. At kapag ka nangyari yun, alam mo na ang kasunod yan. Talagang kawawa ka. Marcos earlier said Filipinos were believed, pinaniniwala na sila daw po ay nabiktima ng illegal recruitment and had been held for 9 months with no charges filed against them. No? Wala pong charge, wala pong kaso. Basta na-detain po sila dahil lamang po sa kasalanan ganun. Kawawa naman, mga sangkay. Lalong-lalo na po yung mga pamilya po nila dito sa ating bansa. So ito po ang nangyari. Though, alam nyo guys, mayroon po mga ampalaya po talaga na hindi po nila matanggap na nangyayari po yun. Mga sangkay, syempre, siguro nasa kabilang kampo sila. Ang akala po nila na pati yung pagpapalabas sa mga kababayan po natin, pagsasalba doon, politika pa din. Tigilan muna natin politika. Ito muna tayo, niligtas ng Pangulo ang kababayan po natin. I wonder, sabi ni Jerry, I wonder if ito yung mga komento, mga sangkay, binabasa ko. I wonder if they were paid during their detention. Wala lang silang binayaran. If they were paid during their detention. Okay, during? Ano yun, nagbayad sila? Malita to Putin. Malita pa hindi maleta eh. Malita to Putin. Na nagkomento. Ano? Sa tingin nyo, binigyan din si Putin ng maleta ni PBBM? Diyos mo, marimar naman talaga. Ay, nako po. Well, ito po ay good news guys. Ano po ang inyong opinion? Welcome back sa mga kababayan po natin galing po sa Russia. Ang bira. 9 months. Hindi po biro yun. Grabing trauma yun. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone. Mabuhay.